ang eroplanong binili ng Pilipinas para sa Additional Light Lift Aircraft Acquisition Project malapit nang dumating sa ating bansa. Ito nga po mga idol, ang pinakabagong fixed-wing aircraft na binili ng Pilipinas. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, ay huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Ang Department of Budget and Management ay nag-release ng ikalawang milestone payment para sa Additional Light Lift Aircraft Acquisition Project ng Philippine Air Force. Ito nga po mga idol ay parte ng second list ng Horizon 2 project ng Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Ang pondo nga pong ito mga idol ay nagkakahalaga ng 1.248 billion pesos para sa 30% ng total project cost. Ito nga po ay isang sign mga idol na ang posibleng major subsystems ay na-install na sa mga eroplanong ito para sa unang batch ng mga aircraft at pine-prepare na ito upang i-deliver sa Pilipinas sa taong 2025. Bilang parte ng efforts upang i-improve ang transport and logistic capability ng Philippine Air Force sa lahat ng levels, ang serbisyo ay nagkaroon ng requirement para sa additional na light lift aircraft. Ito nga po ay ipoprocure bilang parte ng second list ng Horizon 2 phase ng Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program noon pang 2018. Ang additional na light lift aircraft acquisition project ay mag-aalaw sa Philippine Air Force na mag-procure ng 6 na mga bagong light lift transport aircraft na merong short takeoff and landing capabilities. Ito nga po mag-aalaw sa mga operations ng Philippine Air Force na merong short airfields at pwede rin gamitin bilang transport aircraft para sa cargo o mga tao. Ito nga po ay pwede rin gamitin bilang utility aircraft, surveillance aircraft at iba pa. Ang end user nga po ng proyektong ito ay ang 220th Airlift Wing ng Philippine Air Force kung saan tatanggap sila ng 6 na units ng mga eroplano at dagdag pa dito ang Integrated Logistics Support Package. Ang proyektong ito ay may pondo na mahigit sa 4 billion pesos. Ang acquisition mode dito ay government-to-government deal kasama ang Indonesian Ministry of Defense. Habang ang gagamiting pondo naman dito mga idol ay Multi-Year Contractual Authority sa loob ng 3 taon gamit ang General Appropriations Act starting fiscal year 2023. Ang winning proponent nga po sa proyekto mga idol ay ang PT Dirgantara Indonesia kung saan magdi-deliver sila ng 6 na units ng mga PTDI NC-212 ay Aviocar. Sa kasalukuyan mga idol, ang Philippine Air Force ay nag-ooperate na ng ilang units ng ganitong klaseng eroplano. At dahil mukhang maganda naman ang performance ng eroplanong ito, kaya't plano pa ng Philippine Air Force na dagdagan ang ganitong klaseng eroplano sa kanilang hanay. Ang PTDI NC-212 ay Aviocar ay isang turboprop powered stall medium cargo aircraft na dinisenyo at ginawa ng Spanish aircraft manufacturer na CASA. Dahil meron nga pong partnership ang CASA ng Espanya at ang PTDI ng Indonesia, kaya't gumagawa nga rin po ng ganitong klaseng eroplano ang bansang Indonesia. Ang eroplanong ito mga idol ay pinapalipad ng 2 crew habang may capacity naman ito hanggang sa 26 na pasahero. Ito nga po ay may habang 16.15 meters, wingspan na 20.28 meters, height na 6.6 meters at wing area na 41 square meter. Ito nga po ay may empty weight na 3,780 kilograms habang maximum takeoff weight naman ay 8,000 kilograms. Ang power plant nga po nito ay 2 Garrett AI Research TPE 331-10R-513C turboprop engines. Ito nga po mga idol ay may maximum speed na 370 km/h, cruise speed na 354 km/h, stall speed na 145 km/h, range na 835 km at service ceiling na 7,925 meters. Mga idol, malaking tulong nga po para sa Philippine Air Force ang karagdagang eroplano sa kanilang hanay. Ito nga po ay magagamit ng Philippine Air Force sa iba't ibang mga misyon tulad ng pagre-resupply sa ating mga teritoryo. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!